Next slide. So under your administration, Pangulong Duterte, kayo po ang gumawa nitong napakalaking tulong sa ating mga coconut farmers, ang pagsasabatas ng Republic Act 11524 or yung Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Ito po ay dekada na pong hinihintay ng ating mga coconut farmers. It is only under your administration na magiging reality po ito. Dahil sa Republic Act 11524 ay minamandate po na magkaroon na ng roadmap. Itong Coconut Farmers and Industry Development Plan din po ay kailangan gawin para malaman po kung paano gamitin yung pera dito para sa benefit ng ating mga coconut farmers. Kasama rin po dyan yung pag-update at verify ng registry system ng mga farmers natin, coconut farmers. So based sa National Coconut Farmers Registry System, out of 2,524,267 farmers sa 2018 NCFRS database, na-update na po ang 85%. At nakapagrehistro na po ng additional 585,322 new coconut farmers. So ang total na po sa registry is 3,109,589 at patuloy pa rin po yung verification ng mga farmers na ito. Next slide. Sa mga projects po ng PCA na patuloy na ginagawa, isa na po dito yung Coconut Hybridization Project. Ito po yung number of hybrid planting materials distributed, 1,531,956. While yung open pollinated varieties naman po na planting materials distributed ay 2,307,330. Next slide. Dito naman po sa replanting project ng coconut planting and replanting, ang seedlings planted ay 36,642,245 na nakapag-benefit ng 198,260 coconut farmers. At patuloy rin po yung coconut fertilization project covering 249,643 hectares benefiting 156,661 farmers. Next slide. At syempre po yung seed farm development project ng PCA kung saan 12 seed farms were established. Next slide. And yung poverty alleviation programs ng PCA, lalong-lalo na yung Kaanib Enterprise Development Project or KEDP, crop diversification, ito po yung intercropping ng coconut and various other